Good morning mga kumari kong kokak. Happy Sunday everyone. Oh, ibang intro yan. Maaga nga pala ako nagising ngayon mga kumari kong kokak dahil excited na excited ako kasi picnic namin ngayon sa bukid. Teka, buisitin muna natin si Mother Dragon. Buti na lang maganda ang panahon at hindi nag-uulan. Kaya tara na mga kumari kong kokak, mamimili na tayo ng mga lulutuin mamaya. Meron namang talipapa dito sa amin kaya mabilis lang din ako makakabili. Nagpabili na nga rin pala yung pamangkin ko ng 2 kilong tilapia kasi siya ang nakatoko sa pritong tilapia para mamaya. Parang gusto ko pang dagdagan ng ibang klaseng isda kaso wala na tayong budget mga kumari kong kokak. Tapos na nga akong mamili at dadalahin ko na lang to doon sa bahay ng pamangkin ko kasi doon namin to iluluto lahat. Isasama na nga rin pala natin itong binabad na liempo ng isang gabi. Malalaman na rin natin mamaya mga kumari kong kokak kung ano talaga ang kalalabasan ng lasa nito. At habang inaayos ko nga yung mga dadalhin namin sa picnic namin, inaayos naman ni Nana yung order na siomai rice para mamayang hapon ng alas 5. May order kasi na 23 packs na siomai rice para mamaya. O diba, nag-enjoy ka na ngayong araw na to, may kita ka pa. Bongga! At ito na nga mga kumari kong kokak, inaayos ko na isa-isa yung mga dadalhin ko. At syempre, i-assure natin na walang maiiwan na kahit isa. Dadalhin ko na nga rin pala to mga kumari kong kokak, ibabalik ko na sa tunay na may-ari. At ready to go na nga ako sa pag-alis mga kumari kong kokak. Medyo tanghali na rin kasi kaya bibilisan ko na yung pagmumotor papunta sa pamangkin ko. Nakarating na nga rin pala ako sa bahay ng pamangkin ko at nag-aayos na rin sila isa-isa. Inaayos na rin nila yung mga dadalhin para siguradong walang maiiwan mamaya. At sisimulan na nga rin namin yung pagluluto. Nililinis lang yung isda at titimplahan para diretso na mamaya. Ayan mga kumari kong kokak, natimplahan na yung isda. Sinisimulan ko na rin yung pagpiprito ng liempo na binabad natin nung isang araw. Amoy pa lang yummy na mga kumari kong kokak. Napakuloan ko na nga rin pala tong munggo at iluluto ko na siya. Malapit na nga rin pala kami matapos. Niluluto na kasi tong munggo at pati yung tilapia. At this point nga mga kumari kong kokak, luto na yung munggo. Pwede na natin siyang patayan ng apoy. Medyo nilagyan ko nga siya ng sabaw kasi yung iba sa amin gusto ng may sabaw. At ayan, tapos na nga mga kumari kong kokak. Hinihintay na nga lang namin yung pagdating ng ibang kasama namin kaya relax na lang muna kami at this time. At hindi nga nagtagal ay dumating na rin si Mother Dragon at ang aking mga kapatid. Ready to go na kami sa bukid. Excited na kami kasi gutom na nga rin kami. At sa wakas mga kumari kong kokak, nakarating na rin kami sa bukid. Sobrang sarap sa pakiramdam mga kumari kong kokak na makakakita ka ng ganyan sa paligid mo. Puro puno, halos kulay green lahat ang makikita mo. Sobrang nakaka-relax sa pakiramdam mga kumari kong kokak. Sobrang tagal na rin kasi na hindi kami nakakaranas ng ganitong environment. Kaya ako, sobrang na-appreciate yung mga ganitong lugar. At pagdating nga namin ay inaayos na yung mga kakainin namin kasi gutom na rin talaga kami lahat. Binigyan na nga rin pala namin ng ulam yung bahay na malapit dito sa pinaggaganapan namin. Habang nilalatag nga yung mga ulam mga kumari kong kokak, gutom na talaga ako at gustong-gusto ko na talagang kumain. Kaya lang syempre, gusto pa rin namin ng sabay-sabay kaya nga nag-set kami ng ganitong kainan, di ba? Habang paparami nga ng paparami yung ulam sa ibabaw ng kanin, patindi naman ng patindi ang gutom ko mga kumari kong kokak. At ayan na nga mga kumari kong kokak, nagsimula na nga kaming kumain tanghalian. Gusto ko nga sana iparinig sa iyo yung mga chismisan namin dyan kaso hindi lang pwede dahil may background music kami. Baka makapiright, alam mo na. Yung liempo nga na tinimpla natin mga kumari kong kokak, hindi yata nagtagal kasi sobrang sarap. Ang sarap talaga kumain ng ganito, sana maulit. At ayan na nga, tapos na nga kaming kumain mga kumari kong kokak. Sobrang daming natirang kanin kasi sobra-sobra pala ang sinaing. Buti na lang maraming aso dito sa paligid at sa kanila na lang namin pinakain yung ibang pagkain. May mga kambing nga rin pala na lumapit sa amin pero hindi naman sila kumakain ng kanin. At yun na nga mga kumari kong kokak, pagkatapos ng kainan, alam niyo na ang susunod na mangyayari, inuman na! Thank you for watching, follow me for more, mwah!